tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bakit ka ba bumangon ngayong araw? Bakit ka pa rin lumalaban? Bakit ka ba nagtsatsaga? Bakit ka walang sawang nagpapagod? Kung wala tayong malalim na dahilan, magsasawa tayo at maliligaw tayo. Ang kasabihan nga, a man who has a why can bear anyhow. Kaya sa banal na misang ito, tayo'y muli magdasal, magnilay, magmuni, suriin natin muli ang ating mga puso. Ano ang pinakadahilan natin? Bakit tayo'y nagpapatuloy sa gitna ng napakaraming mga problema at pagsubok natin sa buhay? Sa napakaraming beses na kung saan naging napakasama ng ating dahilan, wala tayo pa ring tigil na sumusunod sa demonyo, sa masamang espiritu, sa tukso ng masama. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham.
kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya'y may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga ginawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaan magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok.
at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanya mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa kalapit bayan upang makapangaral ako rito. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea at nangaral sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Minsan, meron pong nagsabi, ang dasal daw ng mga abogado ay sana merong magdimandahan. Ang dasal daw ng mga doktor naman ay sana merong magkasakit. Ang dasal daw ng mga nagpapautang ay sana merong maghirap at magipit. Ang dasal daw ng mga may-ari ng funeraria ay sana may mamatay. Ang tanging nagdadasal lang daw para umasenso, para yumaman ang mga tao, sino po? Ang mga magnanakaw. Dahil kung walang magdedemandahan, walang trabaho ang mga abogado. Dahil kung walang magkakasakit, walang trabaho ang mga doktor. Kung walang maghihirap, kung walang gipit na gipit, wala ding silbi ang mga nagpapautang. At kung walang mamamatay, walang negosyo ang mga puninarya. Tanging ang mga magnanakaw lang daw ang nagdadasal para yumaman, umasenso ang ibang tao. Bakit? Kasi para meron silang makuha, meron silang manakaw. Totoo po ba ito? Opo, joke lang naman ito. Pero kung susuriin nyo, kung pagninilayan natin, may kalahating katotohanan ang aking sinabi. Because the reality is, my dear friends, some people profit from the misfortunes of other people. Amen? Tanggapin man natin, hindi. Meron talaga mga tao, pinagkakakitaan nila ang kahirapan ng kanilang mga kapwa. My dear friends, there are two choices in life. You can either choose to live for profit, or second, you can choose to live life for purpose. How do you live your life? For what do you live this life for? For profit or for purpose? Ang tanong, mahalaga yan. Para saan ka nabubuhay? Para saan ka nagpapagod? Para sa pera o para sa pangarap? The Lord Jesus is giving us a very good example in the gospel that we have read today. That life is more than gaining profit. Hindi po ba kayo nagtataka? Balikan nyo ang nabasang ebanghelyo. Bakit napakasipag ng ating Panginoon? Sabi po sa kwento, buong araw daw siya'y nasa sinagoga, nagtuturo. Pagkatapos, nilapit sa kanya ang mga may sakit, pinagaling niya. Ang mga may karamdaman, pinalakas niya. Pati din po yung mga inaalihan ng demonyo, hinarapan niya. Pinaalis niya, in-exercise niya itong mga bad spirits sa mga tao. Wala naman pong bayad ang ating Panginoon. Pinakain lang siya, pinagpahinga lang siya, pinatulog lang siya. Wala naman natanggap na pera si Jesus. Pero, bakit punong-puno siya ng lakas at gana sa kanyang misyon, sa lahat ng kanyang mga ginawa? Kasi malinaw para kay Jesus. Ano ang dahilan? Bakit ginagawa niya yung kanyang ginagawa? Noong hinahanap ni Simon Pedro ang ating Panginoon at nakita niya, siya'y nasa isang ilang na lugar, isang tahimik na puok. Sinabi niya, hinahanap kayo ng mga tao. Anong sinagot niya? Hindi. Kailangan kong umalis, kailangan kong magturo sa ibang lugar dahil ito ang dahilan. Bakit sinugo siya ng Ama? See, my dear friends, that the Lord knows the reason why He is doing the things that He is doing. The Lord was not living for profit, He was living for a purpose.
Pwede naman siyang manatili doon sa lugar na yon kasi kailangan siya. Pwede naman siyang manatili doon. Sigurado, aalagaan siya. Siguradong bubusugin siya. Pero may mas malalim pang dahilan ang ating Panginoon. Kaya umalis siya at nagpatuloy siya. Jesus had a deep meaning for living. Ang tanong, tayo kaya, gaano kalalim ang dahilan natin para mabuhay? Be careful, my dear friends, when you live your life only for profit. Because, one, you will use people and you will love things. Ganyan ang ugali ng isang tao na nabubuhay para lang sa pera, para lang sa kayamanan. Gagamitin niyang ibang tao, wala siyang pakialam kahit makasakit siya, kahit mapahiya niyang ibang tao, para lang magkaroon siya ng pera gamit ang ibang tao. People who live because of profit see people as things, and their greatest treasure for them is money, is wealth, is their riches. Pero ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Huwag tayong mag-ipon ng pera dito sa mundo dahil lahat ng yan ay mawawala, mananakaw. Store up for yourselves treasure in heaven, where it will not be decayed, where it will not be stolen by robbers. But secondly, be careful when you live your life only for profit, because you will sacrifice the most important things just to get money. Diba? Ang kasabihan, inuubos natin ang ating kalusugan para lang magkapera. Pero pag tayo'y nagkapera na, inuubos naman natin ang ating mga naipon para manumbalik ang ating kalusugan, para tayo gumaling sa ating mga sakit, para lumakas tayo sa ating mga panghihina. My dear friends, someday, your children, when they grow up, they will never remember how much money you have stored. But your children someday, when they grow up, they will remember only the time and the love that you gave them. Tandaan niyo po yan. Ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, ay hindi pera, kung hindi oras. Dahil ang oras at ang panahon, pag nawala, hindi mo na maibabalik yan. Huwag kang masyadong mag-alala tungkol sa pera, kasi ang pera pag nawala, magtrabaho ka lang, magsipag ka lang, maibabalik mo yan. Pagyamanin natin, ingatan natin, paano natin ginagamit ang ating oras at panahon, dahil pag ang oras at panahon ay nawala na, wala na talaga yan. At kahit na pagkadami-dami mo pa ang iyong pera, tandaan niyo po ito, hindi ka maliligtas ng iyong pera sa kamatayan. Pumunta man po kayo sa sementeryo, maghukay kayo doon sa mga nakalibing. Pag pinagtabi mo yung bungo, yung buto ng mayaman sa mahirap, malalaman mo ba kanino yung buto ng mayaman doon sa mahirap? Di ba ang hirap na i-distinguish, na i-determine? Napakahirap na malaman kanino doon sa buto, doon sa bungo, yung doon sa mayaman, doon sa mahirap. Kasi pag tayo ay nawala na dito sa mundo, pantay-pantay na lang tayo. Amen? Bandang huli, pagkadami-dami man ng pera ng isang tao, hindi niya masusuhulan ang kamatayan. We are reminded today, my dear friends, life is not all about gaining, because in the end, you will lose everything. You will leave behind everything. Wala tayong dadalhin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Tanging ang ating mga alaala. Tanging ang ating mga karanasan. Kaya nga, imbis na tayo mag-ipon ng kita, naway, bakit hindi tayo magsumikap na makakita tayo at makaranas ng mga magagandang alaala? When you live your life following God's will, when you live your life making God's will the purpose of your life, you will see that your life will become more beautiful and memorable. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo yung last concert ni Gary V. Ang tawag po kay Gary V ay si Mr. Pure Energy. But last December 20,
Last year, 2024, nag-concert po si Gary V para po sa kanya, Last Time na Lang. Ang title po ng kanyang concert ay Pure Energy, One More Time. Pero ang malungkot pong kwento at balita, hindi daw po natapos ni Gary V yung kanyang concert. Sa mga nakakaalam sa inyo, si Gary V po ay meron pong sakit na diabetes. So we also include him in our prayer in this Mass. Pero nakakabilib at nakakamangha, kahit po may karamdaman si Gary V, kahit po hindi siya 100%, kahit na nanghihina siya, tinuloy pa rin po niya yung kanyang concert. Talaga pong bigay todo. Doon talaga niya binuhos lahat-lahat doon sa kanyang performance. At ako po ay napatanong, ang yaman na ni Gary V, bakit pa siya nagpa-concert? Sa akin pong pagmumuni, sa aking pag-iisip, sabi ko rin, sikat na si Gary V. Wala naman siyang kailangan patunayan sa kanyang sarili at sa ibang tao. Nagtataka talaga po ako, bakit sa gitna ng kanyang sakit, hirap na hirap siya, talagang tinulak niya yung kanyang sarili para mag-concert. Bakit pa niya kailangan gawin yon? At doon po sa concert ni Gary V, nalaman ko po yung sagot. Bakit nag-effort siya? Talagang binigay niya todong-todo, lahat-lahat, yung the best niya. Sabi niya, there is a part in my brain saying, wala na to, Gary. Hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. But my spirit wants to believe that kaya ako nandito, sabi po niya. Dahil sabi ni Lord, ito ang mangyayari. This is what is going to happen. Look at that, my dear friends. Gary V was not living because of profit, but he did that concert out of purpose. Because when he was praying, he listened to the will of the Lord. And when you live purposely, you will have the energy, the inspiration, you will have the joy to continue and to overcome whatever problems, whatever challenges, whatever hardships and difficulties you have in your life. Kamukha po sa ating Panginoon, kahit na mahirap magturo, kahit na nakakapagod magpagaling ng mga may sakit, kahit na nakakatakot minsan ang humarap sa mga demonyo at masasamang espiritu, ginawa niya. Bakit? Kasi ang lahat ng ginawa niya hindi naman para sa kita, pero dahil sumusunod siya sa kagustuhan ng Diyos. May malalim na dahilan ang Panginoon. Ang kapatid, magdasal po tayo. Naway, hindi lang paghahanap ng pera at kita ang maging layunin natin at dahilan para mabuhay dito sa mundo. Napakapangit naman ang dahilan nun. Napakababaw naman ang dahilan, di po ba? Kung bawat umaga nagigising ka para lang sa pera. Mababaw kasi yung naiipon mo, mawawala at iiwan mo din dito. Laliman pa natin ang ating dahilan. Naway, makita natin ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Sundan mo ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Gawin mong pangarap mo ang pangarap ng Diyos para sa iyo. At ano ang iyong makikita? Ano ang iyong mararanasan? Ano ang iyong mararamdaman? Kapag pagod ka, palalakasin ka niya. Kapag may sakit ka, pagagalingin ka niya. At kapag malungkot ka at wala ka ng gana, pasasayahin ka niya. Ngayon at magpakailanman. Amen. Tulad ng mga taong nagdadala kay Jesus na mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingan puno ng pagmamahal. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghihikaos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungan, pinagkaitan ng pagkain, damit at kalayahan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng loob,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga naghihirap dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na dasal at pangangailangan. Ama naming makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya. Ligtas at pangalagaan mo kami sapagkat lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya. Ligtas at pangalagaan mo kami sapagkat lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ng iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi. Ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Awan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Pagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Isa po sa mga pinakamasakit na pwede nating marinig galing sa ibang tao ay yung sabihan tayo na wala kang silbi. Di po ba? At naway iwasan nyo din po na sabihin yan sa inyong sarili. Huwag na huwag mong sasabihin sa sarili mo, wala kang silbi. Dahil, mga kapatid, ginawa tayo ng Diyos, hindi para gamitin niya tayo. Ginawa tayo ng Diyos para mahalin niya tayo. Kapag ikaw ay nag-iisip, ano kayang silbi ng taong ito sa akin? Ikaw ay nabubuhay para lang kumita, para magkapera. Para ikaw ay makatanggap. But true living is not about gaining. You know you are truly living when you are giving. And that is the real purpose of life. Our life here on this earth is not only to have, but to give. You receive grace from God. That is not only for you. You receive blessing from the Lord. That is not only for you. But the love that you receive from the Almighty is really for others. Kaya nga po, mga kapatid, para po sa ating assignment ngayong araw, yan ang ating pagnilayan. Sumunod tayo, makiisa tayo sa ating Panginoon na pumunta sa isang tahimik na lugar at nanalangin. Please spend some few moments of silence today and reflect. What is God's will for me? Anong kailangan kong gawin? Ano ang pangarap ng Diyos para sa akin? Anong kailangan kong gawin dito sa buhay ko? Kahit ano man ang kalagayan mo, ikaw man ay nakaratay sa kama dahil sa karamdaman, ikaw man ay nai-stress, nadidepress dahil ikaw ay iniwan ng iyong asawa, nagkahiwalay kayo, ikaw man ay nakalayo sa iyong pamilya, nasa abroad ka, mag-isa, nangungulila, please, spend some moments to reflect and to ask the Lord, Lord, what is your will? Ano pa ang layunin ko? Ano pang kailangan kong gawin? And just listen. Dagdagan natin ang ating pakikinig. Para mga kapatid, mapagpatuloy natin ang ating buhay ng puno ng gana, ng tuwa at ng saya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.